Yon. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 10, 2026 at pag-usapan po natin ito pong si Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Mukhang hindi po yata ito senador ng mga Pilipino sapagkat pinapatunayan lamang po nila dito po sa balita po na ating pag-uusapan na sila ay senador po ng mga Duterte. Bakit ko po nasabi? Ito po kasi yung nakalagay dito po sa kanilang note habang nagpa-picture, ano? Ayon po dito sa balita mula po sa GMA News Facebook page, Senators Bongo and Robin Hood Padilla on Monday said they will not be leaving the Senate minority bloc amid claims that some senators will be transferring to the majority bloc. Before the Senate adjourned its session, both senators posed with a Duterte signature peace bump and held up a paper reading, Duterte block kami, kayo na lang sumama. O, yan po ano. At ito nga po, yung nakikita po ninyo sa ating screen, Duterte block kami, kayo na lang sumama. Solid Duterte block kami, kahit tatlo na lang kami maiwan. Go said in a Facebook post referring to Padilla, Senator Ronald De La Rosa and himself. Mukhang ito na po yung pinaka-konklusyon sa mga rumors na kumalat na ito daw pong si Senator Bongo ay lilipat from minority to majority. No? Pinabubulaanan niya nga po ngayon yung rumors na yan. Kasi talagang kumalat po yan sa harapan ng publiko na meron pong minority member ang tatalon into majority. At no other than the Senate President Tito Soto ang nagsabi po niyan na meron isa o dalawang mula po sa minority ang lilipat papunta sa majority. At isa sa mga napaghinalaan, ito pong si Bongo kasi napakatahimik po nito. Hindi po ito sumasawsaw sa anumang ingay ng mga Duterte Black Senators. No? Yung kanilang pagtirada sa kasalukuyang gobyerno sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po dyan sumasakay. Ito pong si Senator Bongo. Kumbaga, playing safe po siya. Pero dahil nga po, nadadrag na yung kanyang pangalan at sinasabing siya daw po yung lilipat from minority to majority, ito na, nagpakita na ng tunay na kulay. Ito pong si Senator Bongo. And good for him and good for us. Ano? Kasi mga tol, hindi makatwiran na para sa aking pananaw na ang mga lumalaban para po sa ikabubuti ng bansa po natin, partikular yung laban po natin sa West Philippine Sea, ay mahahaluan ng mga binansagampong Chinator. No? Mga binansagang Chinator. Sino-sino ba yung mga binansagang Chinator? Muli ko pong i-share sa inyo, ito pong nakita ko sa Facebook na mga Chinator. At syempre, isa po dyan, si Senator Bongo na merong alias na Alalay. Nakita ko na naman ito, ano? Alias Alalay. Kasi hindi naman may kakaila na sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, talagang alalay. Ito pong si Bongo, pero hindi po siya ordinaryong alalay, mga tol. Siya po ang lubos na pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. To the extent na yung mga anak po nito, halos sumama na ang loob sa kanya. Kasi bago pa raw makalapit kay Rodrigo Duterte, makausap yung kanilang tatay, kinakailangan pang dumaan dito po kay Bongo. Kasama ni Bongo sa mga tinaguriang Chinator ng publiko ngayon ay itong sina 10K o referring kay Alan Peter Cayetano dahil po sa pangakong 10K. Nandyan din po yung binansagang balimbing na si Senator Pia Cayetano, kaya ang pangalan niya po dito, Bing Balim. Yung kasalukuyan pong nagtatago na senador dahil po sa di umano'y warrant of arrest mula sa ICC ay si Senator Ronald De La Rosa, kaya ang bansag po sa kanya ay tago. Si Senator Chis Escudero naman, dahil nga rumors na nagpapa-enhance lagi ng kanyang kilay, ay binansagan pong
Kilay. No? Si Rodante Marcoleta na ngayon sikat na sikat, pero backlash talaga ang inabot niya, sikat sa pagkamuhi ng majority ng mga Pilipino dahil po sa kanyang statement na give up sa Kalayaan Island Group, ay binansagan pa rin po dahil ito naman talaga yung itsura niya, lagi pong nakasimangot eh. Kaya ang tawag po sa kanya rito ng Philippine Morning News ay si Mangot. Si Senator Amy, sa kabila ng napakaraming di umano'y pagbobotox, hindi talaga mababago ang itsura. Binabansagan po siya dati na kamukha daw po ng isang artistang komedyante na si Babalu. Kaya ang bansag po sa kanya rito ay Babali. Babali. Si Senator Robin Padilla naman ay nakita sa isang live streaming ng kanyang asawa at binansagan siya simula noon na sili. And finally, si Senator Joel Villanueva, dahil nga po humarap sa samot-saring kontrobersiya, kaso, may kaso. Yan po, yung mga tinaguriang senators na Duterte Black senators. Pero actually, pagka Duterte Black senators ang pinag-uusapan, hindi po kasama naman dyan si Pia Cayetano. Pero balimbing nga, ika nga nila, baka kinalaunan, sumama din, Pero ang Duterte Black senators talaga ngayon ay 5. Si Bongo, Robin Padilla, sino pa? Si Ronald De La Rosa, Amy Marcos, saka si Alan Peter Cayetano. Yan talaga yung solidong Duterte Black, Napasama na lamang diyan yung ibang miyembro po ng minority. Ngayon, balik tayo dito po sa balita kung saan ipinapakita nito pong si Senator Bongo at Robin Padilla yung kanilang brand, sa politika, yung Duterte Fist. Pero alam niyo mga tol, pagka ganito po ang senador po natin, nakakalungkot kasi we are expecting na ang mga senador po natin ay senador para sa mga Pilipino. Hindi po senador para sa isang pamilya, senador para po sa isang pangalan. Katulad po ng sinasabi nilang Duterte Black sila. Ngayon lang tayo nakakita dito na may mga ganitong uri ng mambabatas na pangalan po ang dinadala nila, hindi po ang administrasyon o kaya oposisyon. Kasi wala namang problema kung maging oposisyon sila Pero dapat oposisyon ang gamitin nila. Hindi pangalan po ng mga Duterte, hindi yung pangalan ng kanilang mga pinaglilingkuran. Kasi kung ganyan lamang, sana hindi na po sila tumakbo bilang senador. Dapat, nanatili na lang po silang, katulad ni Senator Bongo, alalay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito pong si Robin Padilla, sana nanatili na lamang po siyang nakadikit sa mga Duterte o kaya ipagpapatuloy niya yung kanyang pagiging artista. Pero alam niyo, kasalanan din naman natin Ako, guilty ako dito sa totoo lang. And to be honest with you, naging tanga ako sa nakalipas ng panahon. Dahil noong 2019, ibinoto ko po itong si Senator Bongo. To be honest with you, wala na tayong plastikan dito. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko na iboto si Senator Bongo noong 2019. At isa ding napakalaking pagkakamali ng iboto ko, ito pong si Senator Robin Padilla noong 2022. Para sa akin po yan, isa malaking pagkakamali. Ako po'y nagsasalita para sa akin. Uulitin ko, isang napakalaking pagkakamali ang pagboto ko po dito sa dalawa. Kasi hindi ko po akalain na itong dalawa po na ito ay maglilingkod partikular sa mga Duterte, hindi po sa lahat ng mga Pilipino. Duterte Black kami. Kayo na lamang sumama. Aba, idadamay nyo pa yung ibang mga senador dyan na mga tunay na naglilingkod po sa ating mga kababayang Pilipino regardless sa kanila mga political na paniniwala. Kasi kung senador kayo, dapat kahit anong paniniwalang politikal ng mga Pilipino, dapat paglingkuran ninyo. Dito, senador kayo Dapat ang pangalan ng mga ahensya na kinabibilangan ng mga ito, hindi po Senate of the Philippines Dapat Senate of Duterte. Kasi yun maliwanag ito mga tol. Wala nang kung ano-ano pang mga pasubali.
Maliwanag po ang mensahe na ipinararating dito nitong dalawa na ito. Sila po ay mga senador ng Duterte. Duterte senators. Ngayon, bakit ba nangyayari itong mga kontrobersiya sa kasalukuyan, partikular sa pagitan po ng bansa po natin at ng China, kung saan may mga Pilipino na nagpaparot ng naratibo ng China? Simple lang, hindi po dahil China sila, hindi dahil si President Xi Jinping ang Pangulo doon po sa China, kung hindi isang Duterte ang sumusuporta sa China. Si Rodrigo Duterte at ang mga Duterte, iba pa, sila po ay nakasuporta sa China at kung ano ang gusto ng China, ayaw po nila itong salungatin. Ayaw po nila itong kalabanin. No, kahit ang nakasalalay po dito ay ang bansa po natin, ang soberanya po natin, ang karapatan po ng bawat Pilipino. Katulad po nitong si Senador Rodante Marcoleta. Alam niyo kung hindi po ito maka-Duterte si Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya sasabihin yung mga katagang makailang beses na po nating napakinggan, pero marapatin po ninyong ulitin natin, no? Hindi niya po ito babanggitin. Kung siya ay hindi maka-Duterte, kung siya po ay hindi naglilingkod sa mga Duterte, malamang sa malamang hindi niya po ito sasambitin. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Di ba? Kung hindi po maka-Duterte yang si Senador Rodante Marcoleta, definitely hindi niya ipagtatanggol yung naratibo po ng China. At ganun din naman si Alan Peter Cayetano. Kung hindi po ito maka-Duterte, hindi niya rin siya titindig pabor para sa China. No? Kaya gamitin po natin tong post nitong si Attorney Carlo Ibanez. Kasi kahapon, nagkaroon ng palitan ng argumento sa pagitan ni Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, can we be pro-Philippines without being anti-China? Sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, you can be pro-Philippines without being anti-China as a general proposition. But when the conflict arises between China's interest and ours, then clearly, we stand by our national interest. At doon nagpe-fail itong mga Duterte black senators. Interest ng China ang nakikita po natin ngayon na kanila pong isinusulong. At basahin ko po ang sinasabi dito nitong si Attorney Ibanez. Sa plenary session, sinabi ni Cayetano na bastos daw ang ginawa ni Tariela sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Doon kasi nag-ugat lahat ito mga tol Doon sa paggamit ng caricature ni Xi Jinping, nito pong si Commodore J. Tariela. Pero meron pong mga bagay-bagay na hindi po ine-exercise sa China at ine-exercise naman natin dito sa ating bansa. Yun po yung tinatawag na freedom of expression. Parang nakakalimutan yata ni Cayetano ang isang basic principle sa democracy. Freedom of expression. Matagal nang ginagamit ang political cartoons at caricature para punahin ang mga nasa kapangyarihan, ipakita ang sentimiento ng publiko at magatid ng mensahe. Araw-araw sa editorial pages ng mga newspapers, may mga drawing ng mga opisyal. Minsan nakakatawa, minsan masakit, pero bahagi yan ng malayang talakayan. That is political satire.
That is protected speech. So anong pinagkaiba ngayon? Dahil lang hindi nagustuhan ng China? Simula kailan naging obligasyon ng Senado na protektahan ang feelings ng ibang bansa laban sa opinyon ng Pilipino? Ang di ko gets, ayon kay Atty. Ibanez, bakit sobra siyang offended sa caricature pero hindi siya na-offend na inagaw ng China ang atin. At ako'y nagpapasalamat naman sa ibang mga senador katulad po ni Senator Kiko Pangilinan, Senator JB Ejercito, Senator Mig Zubiri sa kanilang paninindigan dito po sa ating karapatan sa West Philippine Sea at sa lahat ng mga senador na pumirma diyan po sa resolusyon para po kondinahin yung ginawa po na pambabastos ng mga Chinese embassy officials sa ating mga opisyales dito po sa ating bansa. At panoorin nyo po ito mga tol. Konting manifestation lang po in support of our distinguished colleague, Senator Pangilinan. I would like to commend gentleman from Quezon City and Central Luzon for this resolution which I support wholeheartedly. Para po sa ating pong pagtindig sa soberenya ay talaga pong 100% ang ating pong suporta. Ayaw natin ng gulo. Nga lang ang masusunod. Kahit maghapon tayo magdebate dito tungkol sa agrikultura at pangingisda, yan talaga ang gusto kong gawin. Ito'y nakita lang natin ang kahalagahan ng ating sinasagawa. Kailangan natin gawin. Tayo nagpapasalamat. I move to approve or adopt proposal resolution number 256. So, Any objection? Hearing none. PS Resolution 256 is hereby adopted. thank you very much. Mr. President. Diba mga tol? Dito kapag ka ang pinag-uusapan, interest na po ng bansa natin, dapat wala na pong kulay ng politika dito. No, hindi na po dapat natin tinitingnan kung siya ba'y kaibigan ng mga Duterte, sila ba'y Duterte leaning sa politika. Dapat kahit kaibigan ka ng Duterte, kahit ikaw ay taga Mindanao, pero interest na ng bansa po natin ang pinag-uusapan natin dito, dapat nagkakaisa po tayo eh. Nagkakaisa tayo na ipagtanggol ang bansa po natin, ang ating teritoryo, ang ating karapatan, diyan po partikular sa West Philippine Sea. Pero iba po yung ipinapakita ng Duterte Black Senators, partikular itong si Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla. No, yung iba naman diyan, tahitahimik lang eh. Nakikiramdam lang. Sa huli mga tol, ang pagboto po natin sa halalan, karapatan po natin yan. Huwag tayong mandidikta kahit kanino man kung sino po yung gusto nating iboto. Pero isaalang-alang po natin na kahit anong kulay po ng gusto po nating iboto, dapat pagdating po sa usaping interes ng ating bansa, interes ng karapatan po natin, partikular sa West Philippine Sea, wala na po dapat pag-aalinlangan. Dapat iisa po ang direksyon na tinatahak natin dyan. Ipagtanggol po natin ang atin. Atin po ang West Philippine Sea, wala pong question dyan, kaya hindi po dapat yan, hindi ko talaga maunawaan eh, kung bakit itong mga Duterte Black Senators patuloy talaga silang nagpaparot ng naratibo ng China. Hindi po dapat natin yan talikdan. Hindi po natin yan dapat iwasan. Dapat patuloy po natin yung pinag-uusapan. Higit sa lahat, dapat patuloy po tayong titindig para sa karapatan po natin bilang isang nasyon, bilang isang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Nakalive pa rin tayo doon sa coverage ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya di umano sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy lamang po nating i-cover yon. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.